Wag po tayo magpapogi sa media, sir. Yan po masasabi ko rito. Napolcom sumugod na sa opisina ni Mayor Isko para pag-usapan ano ang karampat na parusa sa mga abusadong pulis sa Maynila. Kasi ginagawa mo dito, sir, kasi kitang-kita dito na may action. Mga kababayan, umabot na sa pinakamataas na antas ng aksyon ang kontrobersyal na pulis na nasangkot sa pananakit ng isang matanda sa Maynila. Bastado ka! Gusto video sa taas yan! Wala kang bang warrant to arrest! Wala kang warrant to arrest! Sir, relax lang, relax lang. Ay! At alam nyo kung bakit? Hindi lamang para pag-usapan ang kapalaran ng pulis na ito, kundi pati na rin ang magiging kapalaran ng iba pang pulis na susubok umanong abusuhin ang kanilang kapangyarihan sa Maynila. Uy, napag-aambalan tayo, hindi naman tayo politiko, alam mo naman. Pero kailangan pakita, sir, otherwise walang intiwala ng taong bayan, hindi nila natin makukuha eh. Walang kailangan, sir. Talang. Ano kung video ito yung sa akin yung malam sa session siya. Sinabi siya na parang kapag kaya pero alam ko nakakanindihan na tayo kasi ganun ginagawa mo. What you call occupational hazards. Ngayon, pag-reason nyo sa Ermita, visit lang po yung Ermita police station natin. Sabi yung mga tao doon, nasabi yung DD mo, nasabi yung Ermita. Ito lagi ang lingkod. Kasi nasabi ko sa Very active. Kasi unang kapisado niya yung ngayon. You know, so this is a very important field of officers. You know, the demographics, geography, culture, customs. Kasi Manila is diverse in terms of demographics. Okay, pamilya. Filipino. Matutulong is free. Na you're very happy with. Sorry, sir. Ito yung ibago sila na ito. Pagkatapos sila, yan mag-uway na po. Shoot ka lang, sabi ko nga, 25 years old, sakto lang yung task ko. Sinira natin yung bakit lagi dito. Talagang pwedeng na kaso, yung mga tong yung inipilat natin. Kailangan, sir, napag-aambalan tayo, hindi naman tayo politiko, alam mo naman. Pero kailangan pakita, sir, otherwise walang intiwala ng taong bayan, hindi nila natin makukuha eh. Wag po tayo magpapogi sa media, sir. Yan po masasabi ko rito. Okay. Sana naman po, sir, ganito. Magbigyan niyo ako ng chance. Mali-mali po yung sinasabi niyo, sir. Hanggang ngayon wala pong binabayad sa akin kay 5. Wala pala eh. So be it. Huwag niyo po sana akong gawing instrumento dito para magpapogi kayo sa media. Hindi kami nagpapapogi dito. Papapogi kayo, sir. Alam mo, Corporal Suwan, kung ganyan ng mga klase ng police dito, I'll be happy. The National Police Commission will be happy to dismiss these types of errant cops. Until our policemen understand that we cannot do this to our Filipino people, we will show you what discipline is. Not allow that to happen. Kita ng buong Pilipinas kung anong gano'n ka, walang yatong police na to. Wala pang remorse. Ang lakas ng loob niya magpakita ng derogatory record ng nakabanggaan niya. Pero siya naman, haba rin ng listahan niya. I don't think the Filipino people deserve a policeman such as his. Pagka may abusado, at least natakbuhan yung mamamayan. Yun ang point ko, sir. Yung awareness level ng Napolcom noon was 0. Pag may nangyaring pag-aabuso ng pulis, wala silang pupuntahan. Ngayon, alam na nila. At least we're trying to get to the point. Dito, pagka may mabuso rito, ihatid ko pa sa'yo. Ayun. Ayos yun. May konyat muna sa akin. Ihatid ko sa'yo. Totoo ako sa ginagawa mo dito, sir. Kasi kitang-kita dito na may action eh. Saka we really don't tolerate uncertain yung activities ng mga underworld.
Ngayon, maswerte sila pag nakatakas sila. But we'll make sure it's just a matter of time. We're gonna go after them. Yun ang aming kompromiso. Pag natsambahan nila kami, nakatakbo sila. Ubusin ko lahat ng pera para mahuli sila. Tapos mapapanagot sa husgado. Tama yun, sir. Kaya, ewan ko, your data will show. Medyo nagdadalawang isip ngayon ng mga Colombians dito sa Manila. Sir, pinapanood ko yung mga videos mo, sir, ha? Yung mga salasal na sa Pasay. Sa isang lugar pa yan, ayaw mo banggitin. Pinapanood ko kasi yung mga minsan- video mo, follower mo ako, sir. May nag-ano rito, nag-attempt dumadayo. So, nadadala naman. Nadadala naman. The least thing that we can do for our people is to give them peace of mind. Yes, sir. Kapanatagan. It may, and it will never be a perfect organization, but we police ourselves. At the same time, kung kami may shortcomings, we make sure that those criminals will pay the price. Sa mata ng batas. Yes, sir. Kaya busy-busy yung aking mga husgado dahil padala kami ng padala ron. Katwiran namin, basta ang trabaho namin to enforce. And for them to be guilty or not, it is up for the court to decide. Tama, sir. Hindi namin sila pangungunahan. At saka ayaw ko rin madudumihan yung galyetas ng mga pulis ko dahil sa unnecessary order. Tama, sir. Kami high tolerance. Ano na rin, sa schooling nila. Pulis kasi. Kasi nasa civilian community. Nagpapatupad ng batas. Sir, bibig ko lang yung card ko. Kasi dati, tambay lang ako dati dito. Ngayon, nasa Napol ko. Tagal ito. Sir, tagal daw rin din nakita sa Kasi yan. Sir, biglang napunta tayo dyan. Napapicture tayo. Sa'yo na, sir. Hindi lang kasi simpleng road rage ang nakita ng mga tao rito. Para sa marami, ang mas mabigat na issue ay ang alegasyon na isang pulis mismo ang nasangkot sa pananakit ng isang senior citizen. Kaya naman maraming netizens ang nananawagan ng mas mahigpit na aksyon laban sa mga abusadong opisyal. At kung may isang bagay na paulit-ulit na ipinapakita ni Mayor Isko sa mga ganitong pagkakataon, iyon ay ang paninindigan na. Kapag mali ka, mali ka. Kahit pulis ka pa. Walang espesyal na pagtrato, walang palakasan, at walang uniformeng maaaring gamitin para takasan ang pananagutan. Sa huli, maraming Pilipino ang umaasang magsisilbing leksyon ang insidenteng ito. Hindi lamang sa pulis na sangkot, kundi sa lahat ng opisyal na nakakalimot na ang kanilang kapangyarihan ay dapat gamitin para maglingkod at hindi para mang-abuso. Mga kababayan, sang-ayon ba kayo na dapat mas higpitan pa ang pananagutan ng mga pulis na lumalabag sa batas? Comment down below